Kamusta po? Hello po mga tambay. Si Kamanong po, nagbabalik po dito po sa Tambayang Makabayan. Komento ni Kamanong. Siyempre po, komento na naman tayo dito po sa balita. Ito po, painggan po natin at komentuhan po natin itong balita na sa gabinete, sa cabinet o gabinete raw po ng Pangulong Marcos. Ito po, meron po balita na sinasabing napakalaki po ng sweldo ng sinasabing nasa top pinakamalaking salary na natatanggap sa gabinete ng Pangulong Marcos. Painggan po natin kung sino po yon mga tambay. Komentuhan natin. Nanguna si Justice Secretary Crispin Boying Remulla sa mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may pinakamalaking sweldo noong nakaraang taon. Batay sa datos ng Commission on Audit o COA, si Remulla ang highest paid sa lahat ng cabinet members na nakatanggap ng 7.07 million pesos na sinundan naman ni Special Assistant to the President to Secretary Antonio Lagdameo Jr. na may 6.98 million pesos na sweldo noong 2023. 558,000 pesos naman ang tinanggap ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na sweldo at allowance na pangalawa sa pinakamababa, habang si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel naman ang lowest paid na may 418,000 pesos na sweldong natanggap. Grabe po mga tamay, nakita po natin yung big difference po ng sweldo po ng mga gabinete po ng Pangulong Marcos. Napakasarap po at napakaganda po pala ng natanggap last year, 2023, ng assistant po. Assistant po ng presidente na laging kasama ng presidente. Napakalaki po pala ng sweldo nun at allowance mga tamay. Sa kabila ng siya po yun lang po ang trabaho niya. Laging kasama ng presidente, assistant, tumanggap po ng ganong kalaki. Napaka-special po ng kanyang sweldo, mga tambay. Ganun po kaya talaga kalaki ang sweldo ng isang assistant ng presidente, na special assistant po ito na si Antonio Lagdameo, na tumanggap po sa loob po ng 12 buwan, mga tambay, na 6.98 million, mga tambay. Napakalaking pera po ito para sa isang di umano assistant. At ang nangunguna po na talagang pinakamalaki po sa lahat ng gabinete ng Pangulong Marcos, siyempre po, ang sikat na sikat po na humahabol, ang hinahabol at tinutugis po si Bantag, si Tebes, at ang wanted na rin po na si Pastor Tibuloy yata, mga tambay. Ito po, si DOJ Secretary Crispin Remulla na tumanggap po ng 7.07 million pesos, mga tambay, ang kanilang natanggap na sweldo and I think allowances. At ang dalawang pinakamababa po sa gabinete, yung nasa lower, dalawa po. Yung pangalawa po sa pinakamababa na natatanggap ng sweldo sa gabinete ng ating Pangulo ay si BP Sara po, si Vice President and Secretary po ng DepEd, na tumatanggap po ng 558,000, mahigit kalahating milyon po sa loob ng isang taon. Kasama na po ang allowances po dyan, mga tambay. At ang pinakabababa sa lahat ay ang DA Secretary po na si Secretary Francisco Chu Laurel ng Department of Agriculture, mga tambay. Ayan po, mga tambay, napakalaki po ng diferensya, no? Kung si Kamanong po ang magbe-base, ikumpara na lang po natin do sa special assistant na tumatanggap po na sweldo na 6.98 million. Ikumpara mo rin sa Vice President na buong Pilipinas po nasa kanya pong kamay kung paano po aasikasuhin ang buong edukasyon natin ng ating kabataan sa buong Pilipinas sa pagiging DepEd Secretary. Ganun lang po pala ang sweldo niya at allowance na sinasabing 558,000 lang po mga katambay sa loob ng isang taon. Samantalang yung assistant ng Pangulo na talagang kasama pa sa mga travel, hindi nawawala sa lahat ng lakad ng Pangulo. Napakasarap di umano daw at napakasarap ng buhay. Tumatanggap pa kay Juan de la Cruz dahil ang nagpapasweldo po niya ay taong bayan. Tumatanggap po ng tumataginting na 6.98 million, mga tambay.
Hindi po kaya nakakaroon ng favoritism po sa ganyan pong sitwasyon sa tingin ni Kamanong? Nagtatanong lang po si Kamanong. Wala po kayang favoritism? Yan po kaya ay nasa batas ng pinakamalaking sweldo po ng gobyerno sa mga gabinete na na-appoint, ang assistant, ang special assistant po ng Pangulo. Siya po pa dapat na nakakatanggap po ng pangalawa sa pinakamalaki na natatanggap po. Na meron pong ganong kalaking sweldo o allowances. At yung DOJ secretary po na sinatawag na siya po ang pinakamalaki, nasusweldo. Samantalang yung araw-araw binabatikos na ahensya na nagpapangsyon ng maganda at laging number 1 po. Ilang survey na po magmula nung hawakan niya ang DepEd. Lagi po ang ahensya ng DepEd po ang number 1 po na nakakuha po ng approval at pinakamataas na trust and approval rating at performance rating po, mga tambay. Nangunguna po ang DepEd. Sa kabila no, sumusweldo lang po sa dami ng batikos na natatanggap at pinagre-resign pa. Pinagre-resign pa ang VP Sara sa DepEd dahil nga nagagalit po yung mga kritiko dahil nga ilang taon na po na number 1 po yung kanyang ahensya. Kaya nagagalit po ang mga kritiko ng Vice President, kaya po siya pinatatanggal sa DepEd dahil hindi po siya magaling at hindi po siya magandang humawak ng DepEd kasi number 1 po eh. Ayaw na ayaw po ng mga kritiko na nagiging number 1 po ang ahensya ng DepEd. Kaya dapat tanggalin si Sara Duterte dyan, mga tambay. Pero sa kabila nun, nagulat lang po si Kamanong, mga tambay. Kaya ako po bilag po ito ng kapiraso. Dahil nagulat po ako na yung DepEd po, sa kabila ng patong-patong na batikos, na talagang pinababagsak po ang VP Sara, sumusweldo po ng 558,000 a year, kasama na po allowance. At siya pa po yung pinaka-pangalawa sa pinakamababa. Buti po hindi pa siya yung last no? Naging pangalawa lang. Dahil lang last yung DA secretary na wala pa kalahating milyon ang natatanggap na sweldo. At yung talagang sinasabi nga ni Kamanong na hindi rin makapaniwala si Kamanong na dinaig pa ng special assistant ng presidente, assistant na yung sweldo ng vice president na secretary ng DepEd. Dinaig pa ng isang assistant, mga tamay, na sumusweldo na kulang 7 milyon. Samantalang sa Pangulo, sa vice president, 500 plus lang. Yung DOJ, yung pinakamataas na nakukuha sweldo sa mga Pilipino, sa taxpayer. Ang DOJ secretary na talagang tutok na tutok sa paghahabol kay Bantag, kay Tebes, at kay Pastor Kibuloy. At malapit na rin po tutukan, di umano, pagka si Senador Trillanes ang pinaniwalaan ng Pangulo, malapit na rin po tutukan ang ICC. At putok-putok po sa balita yan na parang pag-aaralan pong muli ng DOJ at ng Pangulo ang pagbabalik po nila ng ating bansa para sa ICC o tinatawag na International Criminal Court, mga tambay. Idinagdag ko lang po yan. Kasi magiging busy na naman po, di umano ang DOJ dyan, pagka naisama po sa mga tinatawag na, priority list. Kasi priority po, si Bantag, si Tebes, si Kibuloy. Tapos di umano, baka naman maidagdag na naman yung ICC. Priority na naman po, di umano si dating Pangulong Duterte naman, di po ba? Dinagdag ko lang. Yan lang po, mga tama, yan nakakagulat. Nagulat lang po si Kamanong doon po sa mga sweldo ng mga nasa gobyerno natin, mga appointee ng departamento ng gobyerno na nilalagay po ni Pangulong Marcos Jr. na talagang ang laki po pala ng sweldo ng DOJ at ng Special Assistant of the President, mga tambay. Ikumpara doon sa, nagpapangsyon ng buong Pilipinas na DepEd, talagang kakarampot. Halos butal lang ng sweldo ni Remulla at ni Lagdameo, mga tambay. Ano po masasabi nyo, mga katambay, dito po sa mga sweldo po na tinatalaga ng ating Pangulo sa ating mga department o ahensya na nagpapangsyon sa ating bansa, mga katambay? Pwede po tayo mag-comment. At syempre po, thank you po sa gusto po muli ng ating napakaliit na channel, ang Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok. Thank you po. Ingatan nawa po tayo, mga tambay, at taste lang, makakabahong pang muli ang ating bansa. Paalam! Bye-bye!